medyo nalilito ako sa pag-uusapan natin ngayon eh. Pero yung Mio i125 tsaka Mio i125S. Marami nagtatanong yan, especially sa mga gustong mag-start ng motorsiklo. At may pinagkaiba ng S at yung walang S. Kaya nga nabigyan tayo ng pagkakataon dito po sa Yamaha Mega Bia. Nagtahan mga Chusero dahil pag-uusapan natin ang pinagkaiba ng Mio i125S sa Mio i125 lalo na sa mga baguhan. Yun, dito lang tayo sa #1 in terms of Yamaha motorcycle sales. Yamaha Mega Bia nagtahan. Correct. Kaya naman, hello mga Chusero, mga boss, mga pops. Welcome back to Artist Alonso Motovlog. Yes, at kung di ka pa nakasubscribe, subscribe na and don't forget to hit like, share, comment, and hit the notification icon sa channel na patuloy na nagkakanvas ng motorcycle, units, parts, and accessories at available na rin sa TikTok and Facebook. Maraming salamat mga Chusero. Pag-uusapan na natin, comment lang po kayo and let me know lang po kung ano po yung mga gusto niyo i-vlog po namin ni Walo para po sa inyo mga Chusero. So pag-usapan na natin yan. Tara! 5, 4, 3, 2, 1. So mga Chusero, nandito po tayo ngayon sa Yamaha Mega Bia nagtahan dahil pag-uusapan natin ang dalawang motorsiklo pero ikinalilito ng nakakarami. Ano yun? Okay, yung pinagkaiba ng Mio i125 sa Mio i125S. Okay? So, ito yung para sa mga beginner, sa mga gusto mag-umpisa na matuto mag-motorsiklo. Anyway, pag-usapan natin yung specs kung ano yung pinagkaiba niya. Pero, pag-usapan na muna natin yung presyo, mga Chusero. Itong Mio i125S, nagkakahalaga po ito ng 82,900 pesos sa SRP. At yung Mio i125 naman, nasa 77,900 pesos. At ang maganda rito sa Yamaha Mega Bia nagtahan, pag bumili po kayo ng mga motor nila like Mio i125 and Mio i125S, merong pong free Yamaha modular helmet. Nice, bigatin. Yes, dito lang po yan sa nangungunang Yamaha shop Mega Bia nagtahan pagdating sa mga benta. Number 1 yan. So pag-usapan na natin yan. Ano ba pinagkaiba ng dalawa? Mga Chusero. Umpisahan natin sa kulay ng Mio i125. Ang Mio i125 may available na 4 na kulay. Ito ang cyan, matte blue, magenta at ang yellow. So alamin naman natin yung kulay ng Mio i125S. Ayan mga Chusero, sa Mio i125S, meron lang siyang dalawang kulay, black and white. At ang design naman ng Mio i125, yung logo nito, naka-decals or graphic design stickers. Sa Mio i125S naman mga Chusero, naka 3D emblem siya. Yung Mio i125S features embossed emblem na proudly signifies yung distinct and extraordinary sense ng design. At pagdating naman sa susi ng Mio i125, ito ay naka-standard key. Si Mio i125S leveled up, may remote answer back. At dito sa Mio i125, pansin ko parang wala siyang idle stop. Ibahin mo naman si Mio i125S, meron siyang stop and start system. Alam mo na yun. Pagdating naman sa wet weight mga Chusero, ang Mio i125S ay nasa 94 kg at ang Mio i125 naman ay nasa 92 kg. So ayan na, napag-uusapan na natin kung ano yung pinagkaiba ng dalawa. So ngayon naman pag-uusapan naman natin yung pinagkaparehas ng dalawa. Ituloy-tuloy na natin. Yes, so very evolutionary mga Chusero yung design. So M-shape for both Mio i125 tsaka 125S mga Chusero, in-accentuate niya para sa mga mga Gen Zs natin ngayon mga Chusero. Mga Chusero, baka malito kayo ha. Ito pong black, yung Mio i125S at ito namang white, ang Mio i125. Yes, at syempre mga Chusero, sa Mio i125, meron siya mga new graphics kung mapapansin ninyo. Parang catered para sa mga young gens natin at young at heart mga Chusero. Now, tuloy-tuloy pa natin. Ituloy-tuloy na natin yung mga Chusero. Ang kanyang ilaw po sa harapan ay nakabulb pa itong headlight and ang kanyang signal. Pero medyo malawak yung range niya kaya very visible ka mga Chusero. Right. At kung bababa naman tayo, ang kanyang suspension port sa harapan ay naka-telescopic port.
Yes, at ang front tires niya mga Josero, 70-90-40 na tubeless po siya na may front brake na hydraulic single disc brake. Uy, big time. Pero napansin ko, no, ito si Mio i125, no, may graphic design yung kanyang mags. Very playful ang Mio i125. So, naka-wheel graphics siya mga Josero na sabi nga ni Josero dito para sa mga young generations natin. Ayan. So, nakita naman natin dito mga Josero kung pinagkaiba ng Mio i125S sa Mio i125. Sa gulong pa lang makikita niyo na rin. Ayan. So, dumako naman tayo sa kanilang panel. Ano kaya ang nasa panel niya? So, mga Josero, no, maidagdag ko lang, no, yung dito sa may Mio i125, mapapansin natin sa harapan or dito sa side, ay walang sticker ng stop and start system. Hindi katulad ni Mio i125S. So, dito pa lang alam na natin kung anong pinagkaiba nila. So ngayon, bako naman tayo sa kanyang meter o dito sa kanyang panel. Ano ba ang pinagkaiba nitong dalawang to? Wala siyang pinagkaiba. So both Mio i125 at Mio i125S naka-analog meter panel at meron siyang eco indicator. I see. Actually, yes. So, at lahat ng ating mga basic needs as a rider, makikita natin dito kung ano yung mga kailangan natin. Yun nga lang, no, pag-usapan natin yung buttons niya. Pagdating dito kay Mio i125S, meron siyang idling stop or Wow. kill switch. Diba? And then, ang pagbaba rito, meron tayong electric start. And then sa kabila naman, yung high beam and low beam, signal and horn. Yung dito sa ating Mio i125, syempre flat siya. Wala talaga siyang idling system. Correct, no? correct. Ayan. So, yun lang naman ang pinagkaiba nila mga Chisero, but it's almost the same. Pagdating naman dito sa baba, Yan, so both meron pockets sa may left side mga Chisero. At tama-tama din po yung legroom natin. Meron din pong hook sa mga mahilig mag-market. Meron din po tayong enough legroom po dito sa baba, yung market board po natin. So panalong-panalo po to for beginners at sa mga mahilig mag-market. Ayan. okay, so dito naman tayo sa seat ng Mio i125. Yun, ang seat ng Mio i125 at 125S built for couples. Pwedeng pang single, pwede rin pang with pillon, rightfully sized po mga Josero. Leather quality may improve pa, you can go aftermarket afterwards, pero very ample po para sa rider at sa pillon. Panalong-panalo to. Yes, actually malapad siya. Correct. Oo, pwede siya. Ngayon, buksan naman natin yan. Yun. Ayun, sa mga Josero, no, may compartment tayo dito at may hook tayo para sa helmet. Pero may doubt ako na magkasya dito yung full face helmet. For documents, pwede yan mga Josero. Nandito rin yung kanyang fuel tank mga Josero. Ang fuel tank niya is 4.2 liters mga Josero. 4.2 liters. Medyo mas malaki siya, no, ng 1 litro kay Mio Sporty. Tama. At tuloy na natin, makikita niyo naman yung grab bar niya. Easy grip design, letter M din po, very consistent from front and sa back. So very sturdy. Pwede rin lalagyan ng kanyang top box. Ayun mga Josero. So parehas lang yan ni Mio i125S. Ayan. So yan mga Josero, dako naman tayo sa likuran ng Mio i125S at ang Mio i125. Pansinin po natin dito, yung kanyang tail light at ang kanyang signal light po ay nakabulb pa. Same as Mio i125. At pansin ko rin po dito mga Josero, napakalapad ng kanyang tail light at ang kanyang signal light. So ibig sabihin, talagang sobrang visible ka na. At isa pa, advantage din po yung kulay yellow ng bulb para mas kitang-kita ka. And one thing, meron tayo ditong reflectorize plus yung nalagyan natin ng ating plate number. Correct. Safe na safe ka mga Josero. So tuloy-tuloy na natin. Ang Ituloy rear na natin suspension yan. niya, naka-unit swing. Uy. Tapos ang rear tire niya, 80-90-14, naka-tubeless type po siya mga Josero. Tapos ang rear brake niya, mechanical leading trailing drum brake or drum brake mga Josero. At mapapansin nyo rin, muscular muffler. Naka 3-way catalytic converter siya. So, iba tong dalawang to. Oh, pero i-clear ko lang Walo hindi siya tubeless isa siyang tube type. Ah yes, tube type. Oo, i-clear natin yan. Thank you for correcting me, Josero. Okay, no problem. So, yan yung likod niya. So, ngayon pag-usapan naman natin yung kanyang makina. Ayun.
Ayan, so usapang makina para sa dalawang unit. So MIUI 125 at 125S, naka air-cooled, 4-stroke, single overhead cam, naka 2-valve sila, single cylinder, 125cc mga Juicero. Ang bore and stroke nila nasa 52.4mm by 57.9mm na may compression ratio na 9.5:1. Fuel injected po mga Juicero. Yun. Maximum horsepower na 7.0 kilowatt at 8,000 RPM. Max torque 9.6 Newton meter at 5,500 RPM na naka-electric starter at meron ding kickstarter. So, ibig sabihin, halos magkaparehas lang sila. Parehas na parehas mga Juicero. Okay. So, magkaparehas lang pala ng specs ang MIUI 125S sa MIUI 125. Correct ka dyan. So, dimensions, mga Juicero. Okay. Ano ba dimensions nito? Umpisahan natin kay Mio 125S. Wala namang pinagkaiba. Wala rin Pagsabay pala. na natin silang dalawa. 125S at 125. So, dimension nasa 1,870mm by 685mm by 1,035mm. Ang seat height niya 750mm na may wheelbase na 1,260mm na may ground clearance na 135mm. So, mga Juicero, ang sabi nga nung nauna, nasabi ni Juicero, ang pinagkaiba lang nila ay yung wet weight nila. Si MIUI 125, 92 kg at si MIUI 125S, 94 kg. Alam nyo lang mga Juicero, no, isa ito sa mga bestseller dito sa Yamaha. Mega Bia nagtahan. Kasi isa sa mga fuel injected na rin to. No? Tama, tama. So yung mga Juicero, no, kung gusto niyo po mag-inquire about po sa mga availability ng stocks and kung bibili kayo, yung number po nila nasa screen lang po. Pakitawagan lang po si Sir Gap. At open po sila from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. At ang maganda dito mga Juicero, dito sa Yamaha nagtahan Mega Bia, 3S shop po ito. So, andito na po lahat yung mga kailangan ninyo. May bilihan po ng mga parts and accessories. Tapos, andito naman po yung kanilang service. Nandito at ako. Si Walo. Ayan ako. Ayan. So, ayan lang. Siguro naman wala na malilito kung ano pa nagkaiba ng MIUI 125S sa MIUI 125. At ako din, hindi na rin ako naguluhan dun. Tama, mga Juicero. So, yung mga Juicero, ang tanong na lang dyan, ano ba magugustuhan ninyo? Just comment below lang kung MIUI 125S o MIUI 125. Yes, at kung undecided pa rin kayo, bisita na lang po dito sa Yamaha Nagtahan Mega Via. Aside sa MIUI 125 at 125S, nandito rin po yung mga kachokaran nating mga favorite motorcycle units like Aerox, Sniper, NMAX. Lahat-lahat nandito na po. Ayun, maraming salamat mga Juicero. Don't forget to subscribe and comment. Thank you. Thank you.